bushing compressor. Medyo nahihirapan tayo magbomba sa foot pump, sa hand pump. So unbox natin, ngayon lang siya dumating. Magbomba. Kaya sinubukan natin na bumili na ng compressor para di na tayo mahirapan na magbomba. From China. By the way, sa Lazada ko lang ito napili. Tushing. Kaya tushing yung binili ko doon kasi sa sa group merong kasama tayo na sa isang group, parang may nagtitiks and may mabibilan din ng mga parts ng ganito compressor. So ito yung standard nga lang pala to, standard. Hindi ito yung may auto shut off. Kasi hindi naman ako mag-refill sa mga pangke na nalalakay. Diretso lang sa PCB. Ayan, ano bang makukuha natin? Okay. First, manual. Napakahalaga. Filter. Bubuksan. Mahigpit or mahina lang talaga ako. Ayan na. Itong ating submersible pump. Ayan. Submersible pump. Filter and O-ring, saka ano siya, maliit na plastic. Check na lang natin mamaya sa manual kung para saan siya. Ito yung ating hose. Power cable. Tapos may ilang spare parts. Hindi ko rin alam kasi first time ko lang bumili ng PCB compressor. I-check naman. Ayan. Ano yung pagkaka-package niya? Tapos ito, hindi ko rin alam kung para saan. Ito na. This is the compressor itself. Naligat siya. Ayan. May nahulog. Ano siya? Ayan. Yung ating release valve. Ayan yung ating compressor. Ayan siya. Meron siyang rubber fit. Ayan, wala rin siyang oil. Ayan. So, maganda naman ang kanyang nakabalot. Sticker dito. Ayan, warning, please replace this to breathing rod. So, bushing brand. So, wala, inintay ko pa rin yung aking oil para magamit natin kasi wala siyang oil. As in,
Wala, empty. So yun, wait lang ako sa aking compressor coil and then test natin. Okay, so ito na yung ating 2C compressor. Nagamit na natin yung ating release valve, OP, tsaka itong ating filter, air filter to rest the para ma-separate yung moisture, air and water, para dry air yung punta sa PCP natin or tank. And then nagkabit ko na nga pala yung hose. So ito yung sa ilalim, dito pala yung dito yung inlet, taas yung outlet, pataas yung tubig para ma-cool down yung ating compressor. Casulator, yung kalimutan na ikabit, and then wala pa tayong oil, so hindi pa natin mag-test. Pero tinest ko rin yung pump, gumagana naman ang ating tubig. Ayan, check natin ulit. So gumagana yung pump. Ayan. Ayan. So medyo dito ko nilagay para kita ko kung talagang nag-sisirculate yung tubig bago ko start yung compressor, because the last thing I want to happen is mag-overheat ito and then masira, so sayang naman yung compressor natin. Ayan, so I think marami naman tayo nabibili ng parts nito, and I think meron sa group na si Donald Glema, siya yung nag-fix ng mga ganito, so well safe. Ayan, so gumanda namin. Okay naman yung circulation ng tubig natin. So test ko mamaya. Sana tumagal to para hindi na tayo mag-pump or mag-manual pump. Ayan lang, and continue ko na lang itong video pagka nalagyan ko na siya ng oil. Yung magkarga tayo. Okay. Okay, so ito na napansin ko kasi yung sa sensor natin ay low-bat. So anito ko lang yung 6 na screw, and then kinula ko lang ito pataas para makuha natin yung compartment ng battery. Careful nga pala kayo pagka bubuksan nyo ito kasi may mga wire yan na nakadugtong somewhere. Ito like switch, itong reset button, tsaka yung saksakan sa gilid. So ayun, tanggal ko na and palitan ko na ng battery. Bibili nga pala ako ng battery, 50 pesos lang naman. So tingnan ko kung gagana. Okay, so yun, napalitan na natin ng battery. Yan na siya, working. Ayan, yung tubig flowing. So nag-circulate naman siya na maayos. So yan, madali lang siyang palitan. Ito lang, 3, both side. Medyo nahirapan lang ako pagbalik kasi ito pala, itong bolt na to, pagka kinalas mo, bababa din yung motor pag ganun. So medyo nakaslant siya, so medyo kailangan mo siyang i-push dito sa front para mag-tilt up yung likod para ma-bolt natin, pero kaya naman, medyo tricky lang. So ayan, napakasimple lang naman ng compressor natin. Ayan. So ayan, gumagana siya, yung tubig. So still waiting for the oil, and then test tayo ng karga.